Magandang hapon po and happy Sabbath po sa lahat. At praise God po sa kanyang pong pagpalasalan sa buong maghapon at sa mga oras na ito na kayo po tayong muli pinagkutagipon para po sa evening devotion. So welcome po ulit sa ating pong evening devotion program. At ang ating pong programa ay pagkatapos po pong magsalita ay tayo po ay aawit ng ating opening song. Ganda lang po ng opening prayer ni Brother Martin Paraga. Ang manguna po sa ating devotional ay si Brother Jefferson Buko. At pagkatapos na po ay meron po tayong oras for insight. So, i-encourage ko po ang lahat na nakapag-share po ng kanilang natutunan. And after that po ay ang ating po closing song and closing prayer po ng ating po speaker. So, yun po yung pagkakasunod-sunod ng ating program sa hapon ito. Tayo na po ay umawit para po sa ating opening song. Tayo po'y manalangin. In this very moment, to God, we would like to thank you for this Sabbath that you have given to us. And as we once again hear words through our speaker, may you guide his lips, O Lord God, so that he may be able to share your words. And may it be that as we continue on with this evening devotional, may you bless our hearts this evening. For us for this, kindly forgive us all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so magandang hapon or gabi sa ating lahat and happy Sabbath. Tayo na po ngayon ay dadako na sa ating pag-aaral na may pamagat na perpetual and unalterable. Sa book pa rin po ng God's Amazing Grace, May 30. Sabi po sa ating key text na mababasa po natin sa Jeremiah 50 verse 5. It says, "Come and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be forgotten." A covenant is an agreement by which parties bind themselves and each other to the fulfillment of certain conditions. As the human agent enters into agreement with God to comply with the conditions specified in His Word, His conduct shows whether or not He respects these conditions. Yeah. So, dito po, sa paragraph po na ito ay yung covenant daw po na sinasabi dito is yung ito po ay parang promises or agreement po na between sa Diyos at sa tao. Kaya po nagbigay po ang Diyos ng mga conditions at instruction
sa kanyang mga salita. And kapag naman daw po ang tao ay siya ay nag-agree na sumunod sa mga kalooban, sa mga sinabi ng ating Diyos, ay ah, sa mga instruction na kanyang binigay, ay ito pong tayo daw po na nag-agree sa mga salita ng Panginoon ay mamumuhay at ating may papakita na kung tayo ba ay truly na nirerespeto natin or sinusunod yung agreement na ginawa natin sa ating Diyos o hindi. Yan. Kaya nga po, yung ating mga bawat actions na ginagawa sa araw-araw ay kailangan makita ng mga tao sa atin na nasa atin yung nagre-reflect yung yung ugali ng Panginoon sa ating mga sarili. At kung ating bang ipinapakita sa araw-araw nating mga buhay na tayo ay faithful sa ating Diyos at willing na sumunod sa kanyang kalooban. Sa kasunod, man gains everything by obeying the covenant-keeping God. God's attributes are imparted to man, enabling him to exercise mercy and compassion. God's covenant assures us of his unchangeable character. We must know for ourselves what his requirements and our obligations are. The terms of God's covenant are thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, thy neighbor as thyself. These are the conditions of life. This do, Christ said, and thou shalt live. Ito po yung ating makikita rin po sa book po ng Luke 10, verse 27-28. So dito po, sinasabi po dito na kapag tayong mga tao ay ating sinunod po ang Diyos, no? At tayo po ay nanatiling tapat at faithful sa Kanya, ay tayo daw po ay makakatanggap po ng maraming mga pagpapala. At tayo daw po ay magiging katulad na kung ano ang ating Panginoon sa Kanyang mga ugali, ay ganoon din tayo. Kung tayo ay magiging faithful, no? At mananatiling malapit sa Kanya. Pero bago natin makamtan yung ganong mga pag-uugali, ay tayo po ay tutulungan po ng Diyos, no? Na matutunan kung paano magpakita ng pag-ibig, kung paano magpakita ng kaawaan at ng kabutihan at ng caring sa mga ibang tao, no? So, dahil gusto ng Diyos na tayo ay matulungan dahil yung kanyang mga promises po ay hindi po ito nababago. Dahil yung ugali po ng ating Diyos ay always faithful and trustworthy. So, ganun din nawa sa atin, no? Na atin din nawang maisaisip na ating ilaan ng ating mga sarili. Tayo magpaisailalim sa Panginoon at ating isaisip na kailangan natin makuha yung mga ano bang merong karakter ang ating Panginoon, no? And tayo ay magpakita ng mga pag-ibig sa ibang mga tao. Kaya po, gusto nga po ng Diyos na ating tunay nga na maintindihan na kung ano ba yung kinakailangan natin, no? At kung ano na yung dapat nating ibalik sa ating Diyos, no? Yung tulad ng pag-ibig sa Kanya, no? Ng buong isipan, ng buong lakas. At ganoon din sa pag-ibig sa iba, ng pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng ating mga sarili, no? Sa pag-ibig ng ating mga sarili. Kaya po, ang lahat po ng ito ay tinuro nga po ng ating Panginoong Kristo na kung paano siya namuhay sa mundo, no? Ay siya po ay nagbigay po ng mga example, mga halimbawa upang ating po masundan yung yapak na ginawa niya nung nandito po siya sa lupa. Kung paano niya na-overcome yung mga temptation, no? Kung paano niya nalabanan, kung paano niya tinahak ng walang dungis ng kasalanan ang buhay, no? So ganoon din nawa tayo na tayo po ay gusto ng Diyos na tumahak sa kung paano ang ating Panginoong Kristo ay ginawa niya dito sa lupa, no? Sa kasunod, the law of God was written with his own finger on tables of stone, showing that it could never be changed or abrogated.
It is to be preserved to the eternal ages, immutable as the principles of his government. Christ gave his life to make it possible for man to be restored to the image of God. It is the power of his grace that draws men together in obedience to the truth. So, dito po ay sinasabi po dito na yung batas ng ating Diyos ay ito po ay permanent. Kumbaga, ito po ay sinulat ng kaniyang sariling mga kamay dun sa table of stones, no? And ito po ay hindi po kailanman mababago dahil siya po mismo ang nagsulat ng mga batas doon po sa stone tablets, no? And yung kanya nga pong mga kautusan, yung kanyang mga commandments ay will always remain na totoo. At ito po ay magiging part po ng kanyang perfect government at ng kanyang karakter, no? And tulad po ng ating Panginoon, ang sabi dito na Christ gave his life, kanyang inialay ang kanyang buhay para maging posible na tayo at na ang tao ay ma-restore ang imahe ng Diyos, no? Kumbaga, tayo po ay inialay po ng Diyos ang kanyang buhay para tayo po na mga tao ay posible na magbago at maging katulad po ng ating Diyos, no? Simula sa kanyang mga pag-uugali, no? Kaya nga po, makikita po natin dito na kung paano yung pag-ibig ng Diyos ay ating nararamdaman, no? Dahil po sa kanyang mga biyaya, sa kanyang pagtulong, ay ginagabay niya po lahat tayo na maging united and guided to obey kung ano ba yung totoo at ano yung tama. Kaya nga po dito po natin mapapansin na yung kautusan po ng Diyos ay hindi po kailanman niyang babaguhin. Sa pamamagitan nga po ng biyaya ng ating Panginoon ay tayo po ay binigyan ng lakas na sumunod at namuhay according sa kaniyang katotohanan. My brethren, bind up with the Lord, God of hosts, let him be your fear, and let him be your dread. Troublous times are before us, but if we stand together in Christian fellowship, none striving for supremacy, God will work mightily for us. So, sabi dito mga kapatid, tayo daw po ay manatiling close, malapit sa ating Diyos, no? At atin na pong magbigay daw po tayo ng takot sa Kanya and ating irespeto yung Kanyang pangalan at yung Kanyang katotohanan. Even though na marami pong mga difficult times or mga challenging times na dumadating sa ating mga buhay, ay tayo daw po ay manatili pa rin nakatayo at united sa ating buhay Kristiyano, no? Instead nga po na tayo ay mamuhay na may competing or trying na tayo ay mas dakila sa iba, ay tayo daw po ay gusto ng Diyos na ating ibaba yung ating mga sarili at ang ating itaas ang ating Panginoon, no? And sabi dito na kapag nga po ang mga believers, no, ang mga mananampalataya ay sila po ay sama-samang o tayo ay lahat ay sama-samang gumagawa ng gawain ng ating Panginoon at tayo po ay nagpapakita ng may humility, pag-ibig, mga fellowship, ay dito na po papasok ang ating Diyos na tayo po ay kanyang gagabayan at lalo pang papalakasin mula sa ating pagpapalakasan ng pananampalataya at bibigyan po tayo ng kapangyarihan na makagawa ng mga gawain na inayatang niya ng bawat isa sa atin, no? Kaya po wag po tayong matakot na hindi natin kayang gawin yung mga pinapagawa ng ating Panginoon sa atin, no? Dahil hindi naman po ipapagawa ng Panginoon ang lahat ng mga bagay kung hindi naman natin ito kayang gawin o lagpasan. Kaya po may mga challenges man, mga trials na dumadating sa ating mga buhay, pero ito po ay hindi po ibig sabihin na tayo ay malas or parang napakalungkot ng buhay natin, no? Bagkus ito po mga
challenges na ito po yung nagpapatibay ng ating mga pag-uugali at ito yung nagpapalich ng ating mga karakter, no? Na tayo ay ma-overcome natin yung mga ugali natin na hindi kaya-aya at papalitan ng ugali na katapat at ugali na mayroon ng ating Panginoon. So, ganun ang gusto ng Diyos na makamtan nating mga Kristiyano, no? And sabi dito, He knows our every necessity. He has all power. He can bestow upon His servants the measure of efficiency that their need demands. His infinite love and compassion never weary. With the majesty of omnipotence, He unites the gentleness and care of tender shepherd. You need have no fear that He will not fulfill His promises. He is eternal truth. Never will He change the covenant that He has made with those that love Him. His promises to His church stand fast forever. He will make her an eternal excellence, a joy of many generations. So dito po sabi dito na ang ating pong Diyos ay kanya pong buo na naintindihan ang lahat ng mga bagay na nais na mayroon ng mga tao na gusto na kinakailangan natin, no? At siya po ay mayroong kapangyarihan na tayo ay kanyang matulungan sa lahat ng mga sitwasyon, no? Ito man ay napakahirap man sa atin na lagpasan, ay ito ay kayang solusyonan ng ating Panginoon dahil siya po ay may mga nakahandang plano dahil alam niya na ito ay para sa atin at sa ikabubuti natin, no? And sa kanya nga po mga pag-ibig, no, pag-aalaga at ng compassion sa kanyang bayan ay ito po ay hindi raw po nauubos, no? And even though na He is all powerful, no, ay siya pa rin po ay nanatiling inaalagaan tayo gently. Nakatulad nga po ng isang shepherd, no, na nag-aalaga ng mga tupa, ng isang pastol, no, ay ganoon din naman tayo na kanyang inaalagaan. Kaya nga po, sabi dito na hindi po natin kailangan na matakot o magkaroon ng doubt or parang pagdadalawang isip na sa kanyang mga pangako dahil ating pong tatandaan at alahanin ng pangako ng ating Diyos ay hindi po nababago. At kanya pong palagi na kinikip yung kanyang covenant sa mga taong nagmamahal sa kanya. And His promises to church, no? And people ay magiging will remain forever. And kanya pong patuloy na tayo po ay pagpapalain at papalakasin at sa iba pang mga henerasyon. So ganun po natin makikita yung pag-ibig ng Diyos, no? Na siya po ay isang faithful and loving and powerful, no? And by that ay nawa po na tayo po ay napapaalalahanan na tayo po ay huwag pong matakot o mahiya dahil sa kung ano tayo, dahil o baka na hindi tayo karapat-dapat, no? Dahil ang Diyos po ay nandyan lamang, no, sa ating mga tabi at handa tayong pakinggan sa ating mga hinaing o sa ating mga problema, no? Kaya po tayo po ay kanyang hinikayat na magtiwala sa kanya at upang tayo naman ay pagpalain at kanyang ibibigay yung mga pangako niya sa atin. So dito po sa ating devotional, nawa ay tayo po ay muling napapalahanan, no, na sa between na covenant, no, which is yung mga agreement na ginawa ng Diyos at sa mga tao at yung Ten Commandments, no, ito po ay isang basihan ng pag-ibig na makikita natin, no? And gusto niya na ang bayan niya ay maging faithful, no? Tayo po ay nawa sa isang iglesia ay wag magkaroon ng sira-siraan or anumang conflict na nangyayari. Bagkus gusto niya ang lahat ng kanyang bayan, ng kanyang tagasunod ay magkaroon ng kakaisa ng pag-ibig at nawa atin pong may pakita ang lahat ng katangian na mayroon ng Panginoon sa ating mga buhay at ng ating mga sarili at ganoon din sa ating mga nakakasalamuha.
And by that, dito na po natatapos ang ating devotional. And muli, magandang gabi sa ating lahat and Happy New Week. Maraming salamat po, Brother Jefferson, sa inyo po pong wala sa ating devotional na may pagkakatapat platform and alternate. So, ngayon nga po natin, bilang Kristiyano po, I will have a covenant with God. And kahit ay relationship with God na ang Diyos po natin may promises. And if we only comply or obey, ay ma-enjoy po natin yung mga privileges. Kung ano po dyan, yung salvation po natin, yung transforming ways, yung guidance and protection po natin. So, kinakailangan anak po natin dun sa nabanggit po sa Luke 10:27, sabi doon, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy strength and with all thy mind and finally thy assets. So, ito po parang kinakailangan natin. At kapag ginawa po natin yan, sabi ang promise po ay sabi sa Luke 10:28, this do and thou shalt. So, we are sure na ang Diyos po natin ay hindi po siya nababago at He is faithful at kumbaga tayo po ay we gain everything if we trust. So, yun po yung ating devotional. Ngayon naman po ay encourage ko po ang ating mga kasama dito sa Zoom na makapag-share pa ng kanilang. So, marami po tayong kasama. Dito po ang Impact Church, Flores family, and brother. And sa mga nasa Facebook Live naman po ay pwede po kayong mag-comment sa So, kung malinaw naman po ang ating pong lesson, ay maraming salamat po muli sa ating pong tagapagpunta, Brother Jefferson. At ang tayo na po ay dumako sa ating pong pagtatapos. Aawit po tayo ng ating closing song at susunod po ng closing prayer ng ating pong speaker.
Tayo pong lahat ay lumot at manalangin. Papagpalang Diyos na ang trono mo yung sulukan ng kalangitan. Ama, maraming salamat sa hapong ito at sa buong sabat na inyong pinagkaloob sa amin at sa pagtitipon at sa pag-aaral ng mga salita mula kagabi at hanggang ngayong hapon. Maraming salamat, Ama, sa mga liwanag at paalala na inyong binigay sa amin na tulungan nawa kami na aming pong masunod ang inyong kalooban na kami po ay magkaroon po ng tiwala sa inyo upang ang aming daan ng pagtahak ay naayon lamang sa inyong kalooban at kami po ay makalayo sa mga makamundong mga bagay. Inyo po kaming gabayan at samahan ng inyong banal na espiritu na amin pong ma-overcome ang lahat po ng kahinaan, kasalanan, karumihan ng sa aming mga buhay pa. Inyo po kaming gamitin, instrumento sa mga tao na kami po ay magpakita nawa ng pag-ibig sa kanila, ng kapayapaan at ng iba pang mga katangian ng mayroon ng Panginoong Kristo at upang ang aming buhay ay maging pagpapala naman din sa iba. Inyo po kaming tulungan at lalo na po sa hapong ito at sa aming paghihiwa-hiwalay ay inyo po kaming gabayan ng mga banal na anghel. Ganun din nawa ang aming mga mahal sa buhay po na hindi namin kapiling sa oras na ito. Inyo po silang gabayan at pagpalain. At inyo rin po pagalingin nawa ang may mga karamdaman. Naman po ay hindi, ay inyo po silang hapuin ng inyong mga pagpagaling na kamay upang sa kanilang pagbangon ay sila po ay manumbalik manumbalik naman sa inyong gawain at ikay pasalamatan. At inyo po kaming linisin sa aming mga karamihan, kasalanan naming natamo, na aming nagawa sa aming pag-iisip, pagsalita at sa gawa at iba pang mga motibo at mga pagkakasala na hindi po namin mamalayan na kami po ay nagkasala. At salamat Ama sa pagdinig ng aming mga panalangin at tinaing. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at salamat dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen po. Thank you po muli sa ating pong pagpapagsalita, mga person, and sa mga nakasama po natin dito sa Zoom at maging po sa mga nanonood sa Facebook Live. So, invite ko din po kayo sa ating pong daily morning devotional at 5 p.m. po yan at sa ating evening devotional po ay bukas po yan and sa araw-araw po ay except sa Saturday po ay 6 p.m. po yung start. So, pag Saturday po ay 5. Yun lamang po at Happy New Week po.